Naku, Andrea, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakinig sa mga pagpapayo ko sa'yo ngayon, magsisisi ka sa uli. Tandaan mo to, mahirap tumandang dalaga. Ang dami-daming mga babae ngayon na nagkakandarapang maghanap ng mapapangasawa nila kaso huli na ang lahat. Matandaan sila, lipas na ng panahon. Kaya ikaw, bago ka pa mag-30, maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Mag-for good ka na. Hindi naman kita pinapaalis dito sa bahay. Pero para sa'yo lang din tong sinasabi ko sa'yo. Pagpapaalala ni Georgia sa kanyang anak na si Andrea. Naku ma, delikado yan si ate. Tignan mo naman, gumraduate na ng elementary, gumraduate na ng high school, graduate na rin ng college. Pero hindi niya pa rin nalilimutan yung pagpipinta niya. Buti sana kung pinagkakakitaan niya yan eh. Pagsingit naman ng kapatid ni Andrea na si Bea. Huwag kang makisali sa mga usapan ng matatanda, sagot ni Andrea. Ikaw, bata-bata mo pa, may boyfriend ka na. Mas okay nang tumandang dalaga kaysa naman mag-boyfriend sa ganyang edad mo, no? Saad pa nito. At least ako ate, sigurado na may magkakagusto sa akin at may makakasama ako habang buhay. Eh ikaw, ang tanda-tanda mo na kumukunat ka na wala ka pa ring asawa. Pabirong saad ni Bea sa kapatid, pero napikon si Andrea. Lumabas na nga kayo dito. Kitang may ginagawa pa yung tao nang aasungot kayo. Oo, makakahanap din ako ng mapapangasawa ko. Gusto ko lang naman sana na piliin muna yung sarili ko. Sa panahon ba naman ngayon, ang dami nang naglolo ko. Sasayangin ko lang oras ko, makakakilala ako ng lalaki tapos lolokohin na naman ako katulad ng ginawa sa akin ni Steve dati. Napakunot naman ang noo ng nanay niyang si Georgia. Hay, si Steve na naman, hindi pa rin matatapos yung usapan natin tungkol sa Steve na yan. Andrea, high school pa kayo noon. Ang tagal-tagal nang nangyari yun, ba't hindi mo pa malimutan? Buksan mo na ulit yung puso mo para sa ibang lalaki. Kasi sa panahon natin ngayon, mapipili na yung mga lalaki na yan. Gusto nila yung mas bata. Mas okay kapag mas fresh. Maswerte ka na nga lang kung may magkakagusto pa sa'yo sa ganyang edad mo eh. Ito ang matatalim na salita ni Georgia bago siya lumabas sa kwarto ng kanyang anak na si Andrea kasama ang kapatid nito na si Bea. Sa paglabas ng kanyang ina ay hindi maiwasan ni Andrea na isipin ang mga sinabi nito sa kanya. Totoo naman talaga na kailangan niya ng maghanap ng mapapangasawa. Ayaw niya naman talagang tumandang byuda. Nga lamang ay gusto niya munang pagtuunan ng kanyang sarili, lalo na at napakaraming oras ang ginugugol niya para sa pagtupad ng kanyang pangarap. Mahilig kasi siyang magpinta at gusto niyang makilala ang pinta niya sa buong mundo at kilalanin siya na isa sa pinakatanyag na pintor sa ating bansang Pilipinas. Ngunit alam niya na mahirap itong makamit dahil sa profesyong ito, kapag hindi ka pa namamatay ay hindi pa ganoon kalaki ang value ng artworks mo. Kaya naman tumatak sa isipan ni Andrea na gagawa siya ng napakaraming magagandang pinta nang sa gayon, kapag namatay siya ay ituring siya ng mga tao na isa sa pinakamalupit na pintor sa bansa natin. O kung saswertehin ay sa buong mundo. At kung maghahanap naman siya ng lalaking mapapangasawa, gusto niya na makakakilala siya ng lalaki na maiintindihan ng kanyang passion sa paggawa ng ganitong mga obra. Malalim ang dahilan ni Andrea kung bakit nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang pangarap kahit na tila ba imposible itong makamit. Marami siyang mga dahilan na hindi niya kayang maipaliwanag at talaga namang hindi maiintindihan ng kanyang pamilya kung susubukan niya itong ipaliwanag. Nagdaan na naman ang buong araw. Maghapon na nakaupo si Andrea habang sinusubukang tapusin ang isang linggo niya ng ginagawa na obra. Napatigil lamang siya sa pagpipinta nang katukin siya ng kapatid niyang si Bea. Ate, kakain na daw. Hinihintay ka na namin sa baba, sabay-sabay na tayo. Wika nito habang kinakatok ng malakas ang pinto niya. Oo, lalabas na ako, huwag mo sirain yung pinto ko. Irritabling saad naman ni Andrea. Pagkatapos ay bumaba na si Bea at umupo sa hapag. O anong sabi ng ate mo? Tanong ni Georgia sa kanyang anak. Bababa na daw siya. As usual, galit na naman. Ano bang meron sa babaeng yun? Parang nasa kanya na lahat ng katangian ng isang biyudang babae. Kala mo nakapag-asawa na tapos namatay ng asawa. Kunot noong saad naman ni Bea. Hay nako Bea, kahit ako di ko na maintindihan yung ate mo. Di ko alam kung may pinagdadaanan yung problema eh. Habang tumatagal yung panahon parang nawawalan na nga ako ng pag-asa dyan.
Baka hindi na nga makahanap ng mapapangasawa yan. Kung tutuusin, magtatrabaho lang yan para makabili ng mga art supplies niya. Pagkatapos aalis agad sa trabaho. Saan ka ba naman nakakita ng ganun? Wika ni Georgia habang nakahawak sa kanyang noo nang bigla namang bumaba na si Andrea. Sige na, umupo ka na dyan, Andrea. Pinaglutuan kita ng paborito mong pagkain kasi alam kong pagod na pagod ka sa pagpipinta mo. Saad ni Georgia sa anak habang inilalapit ang tinola na mula pagkabata ni Andrea ay hindi niya na matanggihan pa. Salamat, ma. Wika ni Andrea habang kumukuha ng sabaw mula sa ulam at nilalagay ito sa kanyang kanin. Kumusta naman yung pinipinta mo? Matatapos mo na ba? Wika ni Georgia habang sinusubukang sumubo. Nihintay niya na sumagot ang kanyang anak. Opo ma, matatapos ko naman na yun. Baka bukas ko na lang tapusin. Medyo masakit na kasi yung braso ko. Sagot naman ni Andrea habang hinahawakan ng kanyang balikat. By the way ma, nasaan na pala si Papa? Di na naman ba siya uuwi ngayong gabi? Seryosong saad ni Andrea. Oo kailangan daw siya dun sa trabaho. May bago daw silang project. Pero sigurado naman sunod na linggo tapos na yun. Makakauwi na rin siya sa susunod na mga araw. Sagot ni Georgia na para bang walang pinoproblema. Napatigil naman sa pagkain si Bea. Yun ka na naman ma. Naniniwala ka na naman sa mga sinasabi ni Papa. Ilang beses niyang sinabi na uuwi siya sa susunod na linggo. Pang ilang susunod na linggo na ba to? Padabog na wika ni Bea. Hoy, huwag mo nga pagsalita ng ganyan yung Papa mo. Saad naman ni Georgia. Baka nakakalimutan mo. Yung pagkain na kinakain mo galing yan sa kanya. Kahit na anumang ginagawa ng Papa mo ngayon, huwag mong alisin yung respeto mo sa tatay mo. Seryosong dagdag pa nito. Ano naman ma kung sa kanya nanggagaling tong kinakain natin? Kung hindi kaya ni Bea na ituloy ang kanyang sinasabi. Napatingin siya sa kanyang ate na si Andrea at napansin niya sa ekspresyon ng mukha nito na pareho sila ng iniisip kaya naman nilakasan niya na ang loob niya. Paano kung nambababae pala yun si Papa? Halata naman sa kanikilos niya. Sino bang tanga na maniniwala na linggo-linggo siyang wala? Linggo-linggo wala tapos minsan lang magpadala ng pera? Sinong tanga maniniwala dun ma? Napatayo si Georgia sa kanyang kinauupuan. Ikaw bata ka? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong aalisin ang respeto mo sa Papa mo? Wala ka na talagang magawang matino? Pinagbigyan ka na nga namin sa boyfriend mo na yan tapos ano? Pati kami babastusin mo na? Baka nakakalimutan mo, nakatira ka pa rin sa poder namin. Wala kang karapatan magsabi sa amin ng ganyan. At anong alam mo kung may babae yung Papa mo? May mga pruweba ka ba? Galit na wika ni Georgia. Sige ma, kung may mga pruweba ako ipapakita ko sa'yo. Maniniwala ka na ba pag ginawa ko yun? Gut feeling lang ma. Sundin mo lang yung nararamdaman mo. Alam mo na may babae si Papa pero pilit mong dine-deny sa sarili mo. Naging mainit ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa namagitan na si Andrea. Bea, umupo ka dyan. Kumain ka na maayos. Ikaw naman maumupo ka rin. Huwag nating bastusin ng ganito yung pagkain sa harap natin. Seryosong saad nito. Tanungin na lang natin si Papa kapag nakarating na siya dito. Alam naman natin na marami tayong katanungan sa kanya. Pero lalala lang yung sitwasyon kung wala naman siya dito. Tapos pagtatalunan natin siya. Hintayin na lang natin yung susunod na linggo. At ikaw naman ma, kapag susunod na linggo, hindi na naman umuwi si Papa. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Tama ang sinasabi ng anak mong si Bea. Seryosong saad ni Andrea habang sinusubo ang kanyang pagkain. Dahil sa kanilang mainit na pagtatalo, binalisan ni Georgia ang kanyang pagkain at tuluyan ng tumayo para pumunta sa kwarto habang naiwan naman si Bea at Andrea na kumakain sa hapag. Bea, bakit mo naman ginanon si Mama? Dapat inintindi mo na lang siya. Sigurado namang alam natin pareho ang ginagawang katarantuduhan nun ni Papa. Pero hindi mo naman dapat pinagdiinan pa sa mukha niya. Wika ni Andrea nang masolo niya nang makausap si Bea. Totoo naman ate. Kaya nga hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw mong mag-asawa dahil sa ginagawa ni Papa. Alam kong malaking rason din kung bakit ayaw mong mag-asawa. Kasi natatakot ka na baka makakilala ka ng lalaki na kagaya ni Papa. Tapos sa uli matulad ka kay Mama na nagtitiis na lang. Pero ate, wag mo sanang kalimutan na meron pa rin namang mabubuting mga lalaki. Sadyang may mga babae lang na minamalas.
Saad ni Bea at tuluyan na ring tumayo nang matapos niya na ang kanyang kinakain. Ilang mga araw pa nga ang lumipas, ramdam ang malamig na pakikitungo ng bawat isa sa kanila sa loob ng bahay. Hanggang sa dumating ang takdang araw na dapat ay uuwi na ang tatay nila Andrea. Ngunit isang tawag na naman ang kanilang natanggap. "Ma, tumatawag si Papa." Saad ni Bea habang inaabot ang telepono sa kanilang bahay sa kanyang nanay. Agad na kinuha ni Georgia nang nakangiti ang telepono. "Mahal, Lunes na pala no? Uuwi ka na, ano gusto mong pagkain mamaya?" Saad nito nang nakangiti. Pero ang ekspresyon sa mukha ni Georgia ay unti-unting nagbago nang marinig niya ang sinabi ng kanyang asawa sa kanya. Ilang mga sandali pa ay binaba niya na ang tawag. "O ano man, anong sabi ni Papa?" Saad ni Bea. "Hindi daw siya makakauwi. Kailangan daw siya ng boss niya dun. Babayahe daw sila." May hinang sagot ni Georgia sa anak. "O diba, sinasabi ko na nga be. Baka nga hindi natin alam, tayo na yung pangalawang pamilya niya ni Papa. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, Ma. Isipin mo na lamang kung ano yung gusto mong isipin, pero ako, hindi ako magpapagago sa lalaking yun." Wika ni Bea at tuluyan ng umalis. Sa mga pagkakataong ito ay hindi na may pagtanggol pa ni Georgia ang kanyang asawa. Alam niya na malaki ang posibilidad na nagloloko nga ito. Ilang mga sandali pang lumipas ay nagkulong si Georgia sa kanyang kwarto para umiyak. Nasasaktan siya sa ginagawa ng kanyang asawa sa kanya. Ang kanyang asawa kasi na si Marlon ay ang kauna-unahang lalaki na minahal niya at alam niya sa sarili niya na siya na rin ang huli. Ngunit hindi niya alam kung paano i-handle ang kanyang sarili sa ganitong mga sitwasyon. Kaya naman sa tuwing nasasaktan ni Marlon ang kanyang nararamdaman ay tahimik at mag-isa na lamang niyang iniiyak ito. Pero ang hindi niya alam ay naririnig pala ni Andrea ang lahat ng pagluha niya. Kaya naman kumatok si Andrea sa kwarto ng nanay niya at kinamusta ito. Pilit na pinunasa ni Georgia ang kanyang mga luha pero bakas pa rin sa kanyang mata na namumugto ito at namamaga. "Ma, hindi mo kailangang itago sa akin. Nasasaktan ka. Pati din naman ako nasasaktan para sa'yo. Pero kung hihiwalayan mo si Papa, huwag kang mag-alala. Malaki na kami. Hindi mo na kailangan pa kaming isipin." Pagpapalakas ng loob ni Andrea sa kanyang nanay. Hindi naman makapagsalita si Georgia sa anak niya. Nahihiya ito na pinagtanggol niya pa si Marlon sa kanila kahit na alam naman nilang lahat na nagloloko na ito. Pero sa totoo niyan, Ma, wala pa naman tayong matibay na ebidensya na nagloloko nga si Papa. Kung ako tatanungin mo, alam ko ang nagloloko siya. Pero parang ang hirap din naman magsalita kapag wala pa tayong nakikitang ebidensya o patunay. Kaya siguro mas gagaan yung pakiramdam mo kapag nakakita na tayo ng ebidensya na hindi niya may tatanggi. Ganun na lang muna ang gawin natin. Pero sa ngayon, Ma, nandito lang ako. Umiyak ka lang. Patuloy na pagkalinga ni Andrea sa nanay niya. Nga pala, Ma, kinukuha akong sekretarya ni Michael, yung kaibigan ko ng high school. Mantakin mo, milyonaryo na pala yun ngayon. Kailangan niya daw ng sekretarya at hinire niya ako kasi kaibigan niya naman ako. Okay naman yung sahod at manageable naman yung oras. Kaya sa tingin ko, hindi naman maapektuhan ng trabaho yung pagpipinta ko. At sa tingin ko, hindi ako agad aalis dito. Nakangiting saad ni Andrea sa nanay niya. "O talaga, nak? May trabaho ka na ulit? Napakabait nga naman ng Diyos sa'yo. Mantakin mo yan. Lagi kang umaalis ng trabaho tapos lagi ka ring nakakahanap ng panibago. Kung minsan trabaho na ang lumalapit sa'yo eh." Saad pa nito. Nagyaka pa ng dalawa at nagpaalam na si Andrea na aalis. "Bakit? Saan ka ba pupunta?" Tanong ni Georgia sa anak. Ngayon kasi ako magpapasa ng mga requirements, Ma. Hinire niya na nga ako pero kailangan ko pa daw ipasa yung mga requirements. Kala mo talaga eh. Sagot naman ni Andrea at tuluyan na siyang lumabas para mag-asikaso. Nang makaalis na si Andrea sa kanilang bahay, ay saglit na nilibot ni Georgia ang kwarto ng anak. Tinitigan niya isa-isa ang halos 12 ng mga pinta ng anak niya. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon siya ng anak na ganito katalentado. Sobrang ganda ng mga obra maestra ng kanyang anak na para bang nararapat itong ma-display sa isang museum. Lagi man niyang pinipilit ang kanyang anak na si Andrea na maghanap na ng mapapangasawa. Pero sa katunayan niyan,
Sobrang saya niya, nakasama niya pa rin si Andrea at nakikita niya pa rin na mas lalo lamang itong gumagaling sa passion na pinili niya. Sana mahanap mo anak kung saan ka talaga masaya. Sana makahanap ka ng totoong kaligayahan sa mundong to. Hindi ka sana magaya sa akin. Wika ni Georgia habang tinitignan ang panibagong artwork na binobuo ng kanyang anak. Samantala, nagkita naman na si Andrea at ang kanyang boss na si Michael na dati niya ring kaibigan. Grabe Michael! Boss na pala kita, akalain mo yun dati nangungopya ka lang sa akin eh. Pabirong wika ni Andrea kay Michael. Kaya nga isipin mo yun, yung kinokopyahan ko dati. Magiging sekretary ako na ngayon. Pabirong sagot naman ito. Bale, paano ba yan? Boss Michael na bang tatawag ko sa'yo ngayon? Tanong ulit ni Andrea. Nako, baliw ka ba? Michael lang syempre. Pero, dapat galingan mo sa trabaho mo ha. Sige ka, maghahanap ako ng mas sexy na sekretary sa'yo. Pabirong saad ni Michael habang tinatapik ang noo ng kanyang kaibigan na si Andrea. Napakamanyak mo talaga Michael. Sagot naman ni Andrea at nagtawanan silang dalawa. Sobrang komportable na kasi nilang dalawa sa isa't isa. At ang ganitong mga biruan ay hindi na bago para sa kanila. Magmula high school ay magkaibigan na sila hanggang pag-graduate ng college. Nakita ni Andrea kung paanong nagsumikap si Michael para marating ang kinatatayuan niya ngayon. Habang si Michael naman ay suportado siya sa ginagawa niyang pagpipinta. Sa katunayan nga niyan ay si Michael ang kauna-unahang tao na bumili ng isa sa mga artwork niya. Hindi madaling magtiwala si Andrea sa mga tao. At kung tatanungin siya kung sino lamang ang kaibigan niya, isa lamang ang taong isasagot niya. At ito nga ay si Michael. Pinaliwanag ni Andrea ang kanyang sitwasyon at pinaalam kay Michael kung anong mga oras lamang siyang pwedeng magtrabaho para hindi maapektuhan ang kanyang pagpipinta. Pabirong nag-isip naman si Michael. Sige tignan ko kung i-hire kita ha. Medyo maarte ka pala. Saad nito sa babae. Napasipa naman si Andrea sa binti niya. Ano ba? Huwag mo ako biruin ng ganyan. Ang hirap kayo makahanap ng trabaho. Kunot no ang saad ni Andrea. Uy, joke lang naman. Ito naman, naninipa ka kagad. Baka makita ng mga empleyado ko. Magulat sila. Sinisipa ng sekretary yung boss niya. Pabirong saad ni Michael. Oo, alam ko naman na kailangan mong gumawa ng artworks mo. Kapag ganun, magtrabaho ka na lang sa cellphone. Tawag-tawagan mo na lang ako kapag may mga importanteng meeting, okay? Pagpapaalala ni Michael. Tumango naman si Andrea. Naputo lamang ang kanilang pag-uusap nang may dumating na isang lalaki. Hindi naman kalimitan na na-attract agad si Andrea sa bagong makakilala niyang lalaki. Kaya nga hindi pa siya nakakapag-asawa kaagad. Pero nang pumasok ang lalaking ito sa opisina ni Michael, ay tila ba tumigil ang mundo niya. Bumagal ang oras at para bang wala siyang ibang nakikita bukod sa lalaking ito. O Joseph, nadala mo na ba yung mga kinikailangan kong papeles para sa business meeting namin mamaya? Tanong ni Michael sa lalaking pumasok sa opisina. Oo sir, nadala ko na po. Bale, inutusan ko si Ate Josie. Siya yung gumawa ng ilang mga statistics dyan. Pati yung annual reports. Kaya Ate Josie ko na pinagawa. Sabihan mo lang ako sir kapag may kailangan kang iparevise. Gagawin ko kaagad. Wika ni Joseph habang kausap si Michael. Tinitigan naman ni Michael ang kanyang mga papel. Sa tingin ko, hindi natin mabibighani yung mga investors kapag ito lang yung pinakita natin. Ganito na lang, isama mo na lang yung monthly report natin ngayon. 'Di ba mas marami tayong nabenta ngayong buwan? Kapag nakita nila kung gaano kalaki yung margin ng revenue at nagastos natin, madali lang natin silang makukuha. Okay? Pakidala na lang yung mga papeles at the end of this day, ilagay mo sa table ko, okay? Saad ni Michael pero nagulat siya nang hindi nakatingin sa kanya si Joseph. Uy Joseph, saan ka ba nakatingin? Wika nito sa lalaki at doon niya napagtanto na nagkakatitigan pala si Andrea at Joseph. Oh, by the way, Andrea, this is Joseph. Siya yung vice president ng kumpanya. Joseph, this is Andrea. Bagong sekretaryo ko siya at dati ko rin siyang kaklase. Kaibigan ko rin. Pagpapakilala ni Michael. Nagkamaya naman ng dalawa. Nice to meet you, Andrea. Nakangiting saad ni Joseph.
Hindi naman makapagsalita si Andrea sa iya. Nice to meet you rin. Wika nito nang namumula pa ang muka. Hinintay muna ni Michael yung makaalis si Joseph at pagkatapos ay kinumpronta niya si Andrea. Hoy bakla, ano bang nangyari sa'yo? Nakita mo lang yung vice president ko, nagkakaganyan ka na. Huwag mong sabihing tinamaan ka kagad. Hindi yan yung Andrea ang nakilala ko ha? Saad ni Michael sa kaibigan. Hindi no, hindi ako tinamaan kagad. Pagtanggi naman ni Andrea, pero iba ang sinasabi ng kanyang mukha. Namumula pa rin ito at tila ba kinikilig. Alam mo Andrea, swerte ka kapag yun si Michael na katuluyan mo. Napakabuting lalaki nun. Sa katunayan nga niyan, sa sobrang buti niya wala pa siyang nagiging girlfriend. Kasi puro magulang niya ang iniisip niya, kesyo matanda na daw, kesyo kailangan daw siya. Paano siya makakapag-asawa niyan, tatanda siyang binata. Saad ni Michael habang inaayos ang mga papel sa kanyang cabinet. Talaga? Wala pang girlfriend yun? I mean, hindi naman natin may tatanggi na gwapo siya. Imposible namang walang nagkakagustong mga babae dun. Curious na tanong ni Andrea. Napatigil naman si Michael sa kanyang ginagawa. Aba, curious ka talaga ha? Oo nga, gwapo naman talaga yun si Joseph. Maraming nagkakagusto sa kanya. Nga lang, nire-reject niya kaagad kasi pakaramdam niya hindi niya maaalagaan ng maayos yung magulang niya kapag nagkaroon siya ng girlfriend. Alam mo na, tipikal na mga anak na masyadong mabuti at kinakalimutan ng kanilang sarili. Kaya nagulat nga ako, nagkatitigan kayo. Hindi naman ganun yung mga ugali niyo. Huwag niyo sabihin sa akin na nagkaroon kaagad kayo ng spark sa unang pagkikita niyo pa lang. Wika ni Michael habang nilalapit ang kanyang muka sa kaibigan na si Andrea. Nilayo naman ni Andrea ang muka ni Michael sa kanya at nagpaalam ng umalis. Sige na po, boss po, Michael po. Alis na po ang sekretarya niyo po. Papasok na lang ako ng maaga bukas para pagkahapon ay nakauwi na ako. Hinihintay na rin ako ni mama sa bahay. Nagkaroon pa kami ng problema eh. Pagpapaalam nito kay Michael. Sa kanyang paglabas ay muli niyang nakasalubong sa pinto si Joseph. Hindi niya alam kung sinasadya lang ba ni Joseph na bumalik sa opisina ni Michael. Pero nagkaroon na naman sila ng sandaliang titigan na nagdulot para mamula na naman ang mukha ni Andrea. Ay sige, pumasok ka na, saad ni Andrea habang hinahawakan pa bukas ang pinto sa opisina ni Michael. Salamat Andrea, sagot naman ni Joseph. Hindi makatitig si Andrea sa lalaki kaya naman nabitawan niya ang pinto na nagdulot para maipit ang paa ni Joseph. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Paghingi ng tawad ni Andrea. Hindi, okay lang, sige. Hindi naman masakit. Sagot naman ni Joseph at tuluyan ng pumasok sa opisina. Nang makaalis na si Andrea, ay agad siyang tinanong ni Michael. O ano na naman, ba't nandito ka na naman? Saad nito sa lalaki. Nalimutan ko yung sasabihin ko. Sige na sir, labas muna ulit ako. Wika naman ni Joseph at natawan na lamang si Michael sa ginawang pagpapalusot ni Joseph para lamang makita si Andrea sa opisina niya. Huwag kang mag-alala Joseph, magiging close kayo na ni Andrea. Mabait yun. At saka, sekretaryo ko naman siya. Lagi siyang nandito. Akong bahala sa'yo. Saad ni Michael at kumindat sa kanya. Napangiti na lamang si Joseph at lumabas na ng tuluyan sa opisina. Pero sa loob-loob niya, umaasa siya na sana ay tama ang sinasabi ni Michael. Na sana nga ay maging malapit sila sa isa't isa ni Andrea. Kinabukasan ay tila ba tama ang lahat ng sinabi ni Michael. Pagkapasok pa lamang kasi ni Andrea, agad niyang binati si Joseph na nagdulot para tila ba mabuo na ang araw ni Joseph. Binati niya naman ito pabalik. Good morning din Andrea. Ngayon na pala yung pasok mo no? Saad ni Joseph habang nilalapitan si Andrea sa paglalakad. Oo dediretso na ako sa opisina ni Boss Michael. May mga ipapagawa na kagad yata siya sa akin. Bale baka mamayang lunch break pa tayong magkikita. Saad ni Andrea at bigla siyang napatigil. Hindi niya alam kung nadulas ba siya o inaaya niya na si Joseph na kumain kasama siya pagdating ng tanghalian. Kaya naman nagkaroon ng saglitang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sige, pasok na muna ako dito. Mamaya na lang. May nang saad ni Andrea at tuluyan ng pumasok sa loob ng opisina ng kanyang boss na si Michael. Ano Andrea,
Nagkita na ba kayo ng crush mo? Pabirong saad naman ni Michael habang tinititigan si Andrea. Tigilan mo nga ako. Wala akong gusto kay Joseph. Kilala mo naman ako, imposibleng sa isang kita ko lang magkagusto ka agad ako sa lalaki. Pahina ng pahina ang boses ni Andrea. Naku ka, huwag mong sabihin sa akin na nauulit na naman yung nangyari. Ganito rin yung nagkagusto ka kay Steve. Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa sa'yo ng lalaking yun. Mabait naman yun si Joseph, pero doble ingat na lang sa puso mo ha. Huwag kang magpapapasok ng kung sino-sinong lalaki kapag hindi ka pa handa. Okay? Pero sa ngayon, tsaka na muna yung love life na yan, may trabaho tayo. Ito yung mga gagawin mo. Wika ni Michael habang inaabot ang mga papeles sa kanyang sekretarya. Masipag naman itong ginawa lahat ni Andrea dahil lang nasa isip niya ay kailangan niyang makauwi kagad para makapagpinta. Nang dumating na nga ang tanghalian ay nagpaalam muna si Andrea na lalabas para kumain. Pero laking gulat niya na naghihintay sa kanya si Joseph. Oh, hindi ka pa pala kumakain? Saad ni Andrea kay Joseph nang makalapit siya dito. Oo, hindi pa. Sabi mo kasi magkita tayo mamayang tanghalian, di ba? Sagot naman ni Joseph. Namula na naman ang mukha ni Andrea pero sa mga pagkakataong ito ay komportable na siyang makipag-usap sa lalaki. Sabay silang bumaba sa building papunta sa kainan ng mga empleyado. Doon ay nakapag-usap ang dalawa. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na magkwento si Andrea sa personal niyang buhay sa isang tao na hindi niya pa naman lubusan pang kilala. Oh, talaga ba? Nagpipinta ka rin? Manghang wika ni Joseph nang mabanggit ni Andrea na isa siyang pintor at ito ang hilig niya. Oo, bakit? Wala. Nagdodrawing din kasi ako. Mahina ako sa pinta pero mahilig din ako mag-drawing. Ito, ilan sa mga nagawa ko. Wika ni Joseph habang kinukuha niya ang ilang mga papel sa bag niya. Pinakita niya kay Andrea ang ilang mga guhit niya. Puro ito mga buildings at nahalata kagad ni Andrea ang angking talento ni Michael pagdating sa pagdodrawing. Lalo na sa mga gusali kaya naman hindi niya maiwasang magtanong. Kung ganito ka pala kaganda mag-drawing ng mga building, bakit hindi mo sinubukan na maging engineer? Civil engineer o maging architect, papasa ka? Pagtatakang tanong ni Andrea. Kasi, masyadong mababa yung ino-offer sa aking sahod ng unang kumpanya ko. Nakagraduate na ako ng engineering, civil engineer ang tinapos ko. Yun nga lang, mas malaki ang oportunidad na nakita ko sa kumpanyang ito. Kaya yun, ito na lang pinili ko. Mas malaking pera, mas okay, di ba? Masaya din naman ako kay Michael, mabait siyang boss. At ang taas ng pwesto ko ngayon. Sa katunayan nga, 5 lang kaming empleyado yung kinuha niya nung una. At ako na lang natira sa 5 yun. Kaya hindi rin naman ako nagsisisi sa mga desisyon ko. Bukod pa doon, kung hindi ako dito nagtrabaho, di hindi kita makikilala. Saad ni Joseph na talaga namang kinabigla ng babaeng si Andrea. Hindi niya akalain na gagawa kagad ng move sa kanya si Joseph. Kaya naman, pilit niyang iniba ang usapan. Nagpatuloy lamang ang kanilang pagkikwentuhan hanggang sa naging komportable na sila sa isa't isa. Nang dumating na ang oras para umuwi ang lahat, ay nagsabay na rin si Andrea at Joseph. Natutuwa naman si Michael dahil sa wakas ay nakakahanap na si Andrea ng lalaking mapagkakatiwalaan niya. Nang sabay na lumabas ang dalawa, ay laking gulat ni Andrea nang makasalubong niya ang kanyang tatay, kasama ang isang babae. Agad niyang hinatak si Joseph papalayo para magtago sila sa pinto. Hoy, ano ba yung nakita mo? Bakit kailangan nating magtago? Pagtatakang wika ni Joseph sa babae. Ayun, tignan mo yung lalaking naka-red, nakapolo ng red. Papa ko yan. Saad ni Andrea habang tinuturo ang kanyang tatay. Oh, bakit nagtatago ka? At saka, tinitigan mabuti ni Joseph ang kasama ng tatay ni Andrea. Bakit may kasama siyang babae? Parang kasing idaran mo lang yun ah. Wika ni Joseph habang nagtataka. Pero hindi naman nakaimik pa si Andrea. Patuloy lamang nilang minanmanan ang magiging kilos ng tatay niya. Hanggang sa makita nila na hinatid ng tatay ni Andrea ang babae papunta sa isang taxi.
at naghalikan ng dalawa bago sumakay ang babae. Sa mga pagkakataong ito ay hindi na pinalampas pa ni Andrea. Nakaabang na ang kanyang cellphone para mahuli ang kanyang tatay. Pagkatapos ay tuluyan na silang umalis. Umiiyak si Andrea habang naglalakad ng mabilis. Andrea, okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Joseph. Oo, magiging okay din ako. Saad naman ito. Pero halata kay Andrea ang sakit na nararamdaman niya sa nakita niyang ginawang kalokohan at kagaguhan ng tatay niya. Anong balak mong gawin ngayon? Saad ni Joseph. Wala, sasabihin ko na lang muna to siguro kila mama. Ito lang naman yung iniintay namin. Yung makahanap kami ng matibay na ebidensya na naglolo ko nga si Papa. Pagkatapos, hindi ko na rin alam. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa ayain ni Andrea si Joseph na pumunta sa kanila. Hays, siguradong mag-aaway na naman kami sa bahay nito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay mama yung nakita ko. Paano ko ipapakita yung picture na to sa kanya? Wika ni Andrea habang namomroblema. Samahan mo na lang kaya ako. Pag-aaya niya kay Joseph na ikinagulat naman ng lalaki. Ha? Baliw? Bakit naman kita sasamahan? Baka isipin pa nila na boyfriend mo ko. Agarang sagot naman ni Joseph. Nako, kung alam mo lang, siguradong matutuwa pa sila kapag boyfriend talaga kita. Sagot naman ni Andrea at hinatak na si Joseph sa direksyon papunta sa kanilang bahay. Nang makapasok sila sa loob ay laking gulat ni Bea at Georgia nang makita na may kasamang lalaki si Andrea. Diyos ko, totoo ang himala. Magkakaroon ng asawa ang ate ko. Saad ni Bea at napangiti na lamang si Joseph. Hoy Bea, tumigil ka nga. Nakakaya kay Joseph. Sagot naman ni Andrea. Pero totoo nga anak. Baka totoo ang himala. Magkakaasawa ka na ba? Pagdagdag naman ng nanay niyang si Georgia. Sige na ma, pumasok na muna tayo, ipapaliwanag ko ang lahat. At saka, hindi rin ganun kaganda yung babalita ko sa inyo ngayon. Malungkot na wika naman ito. Ngunit tila ba hindi na sorpresa si Georgia at Bea sa sinabi ni Andrea. Bakit te, tungkol ba yan kay Papa? May nagbalita na sa amin, nakita daw sila. May kasamang babae si Papa. Nag-send pa nga ng picture tignan mo. Wika ni Bea habang pinapakita ang larawan ng kanyang tatay na may kasamang ibang babae. So alam niyo na? At ikaw ma, okay lang sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Andrea. Oo, tanggap ko naman na. Tinawagan ko na siya at pag-uusapan na lang namin kung paano yung magsosustento sa inyo. Pero tinanggap ko na may iba na siyang babae. Hayaan ko na lang. Ewan ko, mukhang totoo naman yung sinabi mo. Hindi naman pala ganun kasakit kapag nakita mo na yung kagaguhang ginagawa niya. At least ngayon wala nang masyadong tanong na gumugulo sa utak ko. By the way, tara pasok muna kayo Joseph. Joseph pangalan mo di ba? Kumain na muna kayo dito. Ito talaga si Andrea mag-aaya ng kaibigan tapos hindi man lang ipapaalam sa amin. E di sana nakapagluto ako para dyan sa kasama mo. Pag-aaya ni Georgia habang pinapapasok ang dalawa. Nagkaroon ng panibagong miyembro sa kanilang pamilya sa pamamagitan ni Joseph. Naging mabait kasi ang buong pamilya ni Andrea kay Joseph at maayos ang pakikitungo nila dito. Kaya naman, sa paglipas ng mga buwan at taon ay patuloy lamang silang naging malapit sa isa't isa. Kapag may problema si Bea ay nalalapitan niya na rin si Joseph at napapayuan naman siya ng lalaki. Pag problema naman sa pinansyal ay hindi rin nagiging madamot si Joseph, lalong-lalo na para sa nanay ni Andrea. Totoo ang himala. Nakahanap na si Andrea ng tamang lalaki para sa kanya. Isang taon makalipas ay tuluyan nang ang sinabi ni Andrea at Joseph na magpapakasal na sila. Labis naman itong ikinagulat ni Georgia at Bea. Anak, hindi ko naman sinabi na kailangan mong madaliin ang mga bagay-bagay. Alam mo namang binibiro ka lang namin na kailangan mo ng mag-asawa. Pero 1 taon pa lang kayo ni Joseph. Sigurado bang handa na kayong magpakasal? Pag-aalala lang saad ni Georgia. Oo naman ma, bakit naman hindi pa? Wala namang tamang panahon para sa bagay na yun lalo na't malapit na kaming mag-30 dalawa. Gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Pero syempre hindi ko pa rin nalilimutan yung pangarap ko sa pagpipinta. Sagot naman ni Andrea. Panatag naman na ang loob ni Georgia sa papakasalang lalaki ng kanyang anak. Kaya naman,
Walang narinig ni isang pagtutol ang magkasintahan na si Joseph at Andrea mula sa pamilya ng babae. Nang matapos ang kasal at tuluyan nang nagsama ang dalawa, ay dito pa lang pala mag-uumpisa ang totoong mga problema. Noong una kasi ay natatanggap pa ni Joseph na puro pagpipinta lamang ang ginagawa ni Andrea. Pero sa tagal ng kanilang relasyon at sa panahon na hindi na nagtatrabaho si Andrea, ay medyo sumasama na ang loob niya. Tila ba nawawalan na ito ng panahon para sa kanya na ngayon ay dapat mas malapit na sila sa isa't isa dahil naninirahan na sila sa iisang bubong. Kaya naman napagdesisyon ng kumprontahin ni Joseph ang asawa. Huwag mo sanang masamain yung sasabihin ko sa iyo. Alam mo naman kung gaano kita sinusuportahan sa mga ginagawa mo. Pero kasi, magsisinungaling ako pag sasabihin ko na hindi ako nasasaktan sa tuwing puro pagpipinta lang ang ginagawa mo. Nauubos ang oras mo sa gawain na yan at para bang hindi mo ako asawa. Akala ko kasi mas magiging malapit tayo kapag nagsasama na tayo sa iisang bubong. Pero parang nagkakamali yata ako. Pasensya na kung mas naghahangad ako ng malaki ngayon pero sa tingin ko, normal lang naman siguro na maghanap ako ng pagkalinga ng isang asawa. Sana naiintindihan mo. Malungkot na wika ni Joseph habang kinokompronta ang asawa. Hindi naman nakaimik agad si Andrea. Hindi niya namamalaya na nasasaktan niya na pala ang kanyang asawa dahil sa kanyang pangarap. Kaya naman, pinangako niya ang mga salitang ito. Pasensya ka na, Joseph. Hindi ko na malaya na ang laki na pala ng epekto ng ginagawa ko. Maraming salamat pa rin sa patuloy mong pagsuporta sa akin. Pero alam mo naman yung pangarap ko tungkol dito, di ba? Gusto kong maging tanyag na artist na kapag namatay ako, bibilhin sa malalaking halaga yung mga pinta ko. At yayaman ka pag nangyayari yun. Seryosong wika ni Andrea na para bang hindi ito nagbibiro. Andrea naman, bakit ganyan ka laging magsalita? Anong gagawin ko kung malaki yung perang makukuha ko sa mga pinipinta mo? Kung wala ka naman na sa buhay ko. E di sana nagpakasal na lang ako sa patay. Kung sa hinaharap pala mamamatay ka lang din para sa mga painting mo na yan. Isipin mo nga yung sinasabi mo sa akin. Habang nabubuhay ka, magpipinta ka. Para pag namatay ka, makakakuha ako ng pera. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko sa mga sinasabi mong yan? Malungkot at dismayadong wika ni Joseph. Pero agad namang humingi ng kapatawaran si Andrea at pinangakong hindi niya na ulit yon sasabihin. Ngayon ay nag-adjust na rin siya. Nagpipinta na lamang siya kapag nasa trabaho ang kanyang asawa. Pero kapag nakauwi na ito sa bahay, ay ginugugol niya na ang oras niya na makasama ito. At mapagsilbihan ito tulad na lamang ng pagluluto sa kanya o di naman kaya ay panonood nila ng sabay ng pelikula tuwing gabi ng linggo. Naging masaya naman si Joseph. At pakiramdam niya ay tila ba sobrang perpekto ng kanilang relasyon. Pero hindi niya alam na doon pa lang pala magsisimula ang pagsubok para sa kanyang buhay. Sa sobrang pananalita kasi ni Andrea na kapag namatay siya ay may bebenta ng malaki ang kanyang mga obra, tila ba ay sa wakas nagdilang anghel na siya. Habang pauwi kasi si Andrea galing sa bahay ng kanyang nanay na si Georgia, ay naaksidente ito. Tumilapon ang kotseng minamaneho niya sa isang bangin na nagdulot para matagpuan siyang wala ng buhay. Labis na nagulantang ang kanyang mga mahal sa buhay sa biglaang nangyari sa kanya. Agad na umalis sa trabaho si Joseph nang mabalitaan ang nangyari sa kanyang asawa. Pero huli na ang lahat. Nakuha na sa bangin si Andrea at tuluyan na itong nabawian ng buhay. Nakita niya na lamang ito na nasa morgue. Labis ang pagsisisi niya dahil pakiramdam niya ay hindi man lang siya nakabawi sa kanyang asawa. At ngayon ay mabilis itong kinuha ng may kapal. Ilang buwan nagluksa si Joseph kasama ang pamilya ni Andrea. Hindi nila matanggap na mababawi ng ganoon na lamang ang buhay ni Andrea. Pero wala naman silang masisi sa pangyayari dahil ang madulas na kalsadang naging sanhi ng kamatayan ni Andrea kaya nahulog ito sa bangin. Lumipas pa ang 6 na buwan simula nang mamatay si Andrea ay nawalan na ng pag-asa pang mabuhay si Joseph. Pakiramdam niya, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang kanyang buhay. Wala naman na kasi ang babaeng pinakamamahal niya, kaya bakit pa siya magpupursige? Ilang buwan na nalulong sa alak si Joseph. Hindi na rin siya nakabalik pa sa trabaho. Hanggang sa isang gabi habang nakahiga siya sa kanilang kama, ay napansin niya ang isang pinta ni Andrea na hindi nito natapos.
Naalala niya kung bakit hindi ito natapos ni Andrea. Dahil nagmakaawa siya sa babae, nabigyan naman siya ng oras at bawasan ang oras nito sa pagpipinta. Labis siyang nalungkot nang mapagtanto na tila ba'y pinipigilan niya si Andrea sa kanyang mga pangarap. Pero wala naman siyang kasalanan dahil ang tanging hiling na lamang ay magkaroon sila ng oras bilang mag-asawa. Pero hindi pa rin ito sapat na rason para hindi siya masaktan sa mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Gusto niyang makabawi kay Andrea kahit sa huli man lang pagkakataon. Hanggang sa maalala niya ang laging bilin at pangarap ni Andrea sa kanya na gusto nitong maging isang sikat na pintor na kung paanong kapag namatay siya ay mabebenta ng malaki ang kanyang obra maestra. Kaya naman kinabukasan ay agad na pumunta sa isang museum si Joseph para ipaalam kung pwede bang i-exhibit ang mga pinta na ginawa ng kanyang yumaong asawa. Noong una ay nagdadalawang isip pa ang may-ari ng museum pero agad na nagbago ang ihip ng hangin nang makita niya ang napakagagandang mga gawa at obra maestra ni Andrea. Mas lalo lamang dumagdag sa value nito na wala na si Andrea at mabebenta nila ng malaki ang mga pinta na ito kung sakali mang isipin ni Joseph na ibenta na ang mga ito. Agad namang pinagpaalam ni Joseph kila Georgia at Bea ang gagawin niyang pag-exhibit ng mga pinta ng yumaon niyang asawa. Wala namang tumutol sa kanyang kagustuhan. Pero ang hindi niya alam ay nabalitaan din pala ito ng papa ni Andrea. Maraming salamat Joseph ha. Sigurado akong matutuwa si Andrea sa ginagawa mo ngayon para sa kanya. Mula bata siya, ito na ang pangarap niya. Masakit man ang pagkawala niya pero sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niya. Malungkot na saad ni Georgia na namumugto ang mga luha sa kanyang mata. Hindi naman makapagsalita si Bea. Miss na miss at mahal na mahal niya ang kanyang ate. At wala na siyang ibang magagawa kundi suportahan na lamang ang mga obra maestra nito na malapit nang ma-exhibit sa museum. Dinagsa ng maraming mga tao ang exhibit ng mga pinta ni Andrea. Hindi naman inaasahan ni Joseph na ganito karami ang mga taong gustong makakita ng mga pininta ng kanyang yumaong asawa. Hanggang sa may umiiyak na lalaki ang lumapit sa kanya. Ikaw di ba yung asawa ni Andrea? Tanong ng lalaki sa kanya. Agad na namukhaan ni Joseph ang lalaking lumapit sa kanya. Ito ang tatay ni Andrea. Opo, ako nga ang asawa ni Andrea. Ano po bang kailangan ninyo? Seryosong saad ni Joseph. Kasi, di ba, anak ko rin naman si Andrea. At yung mga paintings na yan, ibig sabihin, may karapatan din ako dyan. Diretsa ang saad ng lalaki. Napakunot naman ang noo ni Joseph. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, anak, kapag nabenta mo na yung mga paintings na yan, gusto ko na makakuha ako ng pera mula doon. Kasi ang laki din ng problema ko ngayon. Ang dami kong bayarin, ang dami kong pinagkakautangan. Kaya siguradong matutuwa naman si Andrea kapag ginawa mo yun. Pagpipilit ng lalaki sa kanya. Hindi na napigilan pa ni Joseph ang kanyang kamao at nasuntok niya ang lalaki. Anong karapatan mo na angkinin yung mga pagmamay-ari at pinaghirapan ng anak mo? Niloko mo ang pamilya mo. Wala kang karapatan sa kahit na anumang meron ang asawa ko. At bukod pa dun, walang sinabi si Andrea kung saan mapupunta ang pera na pagbebentahan ng mga paintings. Kaya napagdesisyonan namin na i-donate namin yun sa charity. Sa mga batang alila na iniwan ng kanilang mga magulang. Lahat ng pera nakikitain ng exhibit na ito at lahat ng perang mapagbebentahan ng painting doon mapupunta. Huwag kang mag-alala. Wala kaming makukuha doon kaya pakiusap umalis ka na bago pa magdilim ng tuluyan ng paningin ko sa'yo. Seryosong saad ni Joseph. At wala naman nang nagawa si Marlon kundi umalis at sundin ang sinabi ng lalaki sa kanya. Sa mga pagkakataong ito, na nagawa na ni Joseph ang mga pangarap at bilin sa kanya ng kanyang asawa, ay tila ba nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nakahanap ulit siya ng purpose para mabuhay at pag-asa para harapin ang mga problema na kanya pang daranasin. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya malilimutan si Andrea at ito na lamang ang huling babae na iibigin niya. Kaya naman ay napagdesisyonan na rin ni Joseph na bumalik na muna sa bahay ng kanyang mga magulang para alagaan ang mga ito at hindi niya na ulit binuksan ang puso niya para sa ibang mga babae.